my PH. Ang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. So, yun po. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon po, meron tayong mga magandang pag-usapan, balita at reaksyonan. Tungkol po ito sa kampo ni Senador Padilla na si Robin Hood Padilla na tungkol sa drug test bill, no? Drug test bill po 'yan. So panoorin po natin, no? At tingnan po natin ang mga sasabihin ni Yusek Claire Castro, no? Tungkol sa kay Robin Padilla sa panukala niyang mandatory drug test, no? So yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, sana po mag-subscribe po kayo. Sa ilalim po ng ating video, meron pong subscribe button. So, maraming pong salamat sa inyong pag-subscribe, no? At lahat po ng nag-subscribe sa atin ngayon, maraming salamat po. Ay ito po yung malaking tulong sa ating munting channel. So, lahat po hindi bago pa lang po sa nanonood sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-comment, at mag-share na rin po kayo. So, ito po ay panoorin po natin ay tungkol sa drug test bill at saka do sa isang representative dito sa tungkol sa flood control na malakas daw ang ulan kaya malaki ang baha. Okay? So, umpisan po natin kay Attorney Claire Castro, no? Ito na po. Ayos po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Ayan po, ang kampo ni Senador Robin Padilla, sinumpalpal ang palasyo dahil sa drug test bill. Sabi niya, read again. Sabi, yun po, ang allowed lamang ay random drug testing. So, hindi mandatory talaga, no? Sa panukala, yung sa Senate, sa bill. Oh. So, sabi naman ng Attorney Rudolph, ni Robin, with all your due respect to Yusek Claire, she should read again the case she cited. Ayun, she cited lang. So, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board and Senate Bill number 1200 filed by Senador Robin Padilla. So yun po, no? So tignan po natin mga comment or ano po yung basahin po natin yung tungkol sa ayon po doon sa sa Social Justice versus Dangerous Drugs Board, no, sa 2008. Yun po yung sinasabi ni Yusek Castro. Ang nilalaman sa ano po yan, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil pinapayagan nito ang mandatory noong 2002 drug testing para sa mga empleyado
at mga publiko at pribadong sektor, no? So nilalabanan ng petitioner na SJS ang RA 9165 so Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So dahil diyan pinapayagan na ang mandatory drug testing para sa mga empleyado o mga public o pribadong sektor. So ayon sa Korte Suprema, ang random testing bilang bahagi ng workplace policy, no, ay may tuturing na makatwiran na limitadong instruksyon, ngunit hindi kailanman dapat gawing universal or mandatory para sa lahat dahil ito ay suspicious testing na labag sa karapatan ng privacy, no? Yun. So basehan sa ilalim ng RA 91 pinakita ng section officers and employees of public and private offices ay maaring sumailalim sa random drug testing. Random lang po. So, yun po, no? So, yung kaya naman hindi pinapayagan ang batas ang blanket o universal drug testing. Yung blanket po ay yung sabihin hindi sang-ayon. Hindi sang-ayon ng mga batas na sumailalim sa mandatory, no? So yun po ang ibig sabihin ni Yusek Claire Castro. Pero ang sabi kasi ng Senate Bill 1200 ay paano ko ng batas ng Kongreso na Pilipinas na napakatanim sa ilalim ng Drug-Free Government Act. Layunin nito na gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Yun. So yun po ang ayon sa kampo ni Senador, no, Padilla, hindi ito isang gimmick at nagpapaliwanag sila ng panukala ay may layuning mabawasan ang paggamit ng pinagbabawal na gamot sa hanay ng mga public officials, no? So yun po para sa mga public officials paraan ng testing ay sa hair follicle test at urine test taon-taon. Patutunguhan ay para eliminate o mabawasan ang drug use sa hanay ng mga opisyal at mga empleyado ng gobyerno, no? Yan. So, yun po ang ilang mahalagang tanong na yun po, no? So, yung comment po, may comment po dito, basahin ko po. Dahil sa bakit ayaw ng iba po ng drug testing samantalang pag nag-apply ng trabaho mga requirements na ang drug test. Sa sa nag-reply yung sabi siguro nito, siguro lahat sila kasi may required na drug test. Siguro yung mga papel nila dapat may drug test, no? So parang hindi para pantay ang labanan, no? Yun. Sabi naman ni Rodel Laville, ang unfair naman kasi po sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, dishwasher nga, ayan, ilang sa mga fast food college graduate may drug test pa. Nakakahiya naman siguro kung hindi magkusa mga opisyal ng gobyerno na di magpa-drug test. Sabi niya, mahiya naman kayo. Yun. Sabi niya ni Norse Ligwes, paghilom, clear, kilala ko, alam mo ang mga batas, asan ba dyan ang nilatag mong batas? Baka kamo takot ka lang kasi may pinoprotektahan ka. Hindi naman siya may pinoprotektahan. Pero tama naman si Yusek Claire doon. May batas. So, tignan po natin kung anong mangyayari sa hinahin na Senate Bill 1200 ni
Senator Robin Hood Padilla. Sana po matuloy, no? Pero ako po sa tingin ko kahit hindi matuloy yan, dapat lahat ng government official sana magpa-drug test. Ito kasi parang aplikante sa isang kumpanya. Kagaya na sinabi ng mga nag-comment na hindi sila makakapasok kung wala silang drug test certificate, no? So bakit ang mga opisyal ng gobyerno ba't hindi sila magpa-drug test, di ba? So yun po, sana kahit hindi pa na hain o na approve yung panukalang batas na Senate Bill 1200, sana po naman konting ano lang po sa mga tao, mamamayan, para din sa ano po ito ng ating bayan, no? Ito na po sa ano, tingnan natin itong isa. Ayan po. Yan si sabi po ni Representative Romeo Momo Sr. Ayan po, ito po sa mga flood controls naman. Lagi nating sinisisi ang flood control. Di rin natin tinitignan kung gaano karami ang volume ng ulan. So ito po yung ano ni Romeo, no? So palagay niyo po ba tama yung kanyang sinabi? Tama naman. Tama kasi po yan talagang ang flood control kanyan talaga, no? Pag marami talagang ulan, ayan ang magiging problema. So tignan na po natin yung mga comment ng mga ibang mamamayan. Basahin niyo po at kayo na pong bahala magbasa kung ano pong pero karamihan niyan ay hindi sang-ayon sa kanyang sinabi, no? So sa akin pong panayam bakit po ba kung hindi bumuhos ang ulan, ano mangyayari? Buti nga bumuhos ang ulan, di ba? Kung hindi bumuhos ang ulan na malakas, hindi natin makikita yung mga ginawang flood control kung sila ay matibay o tama. Ano yan, di ba? Kaya ngayon inimbestigahan po ng Blue Ribbon Committee under ni Senate Rodante Marcoleta, no? Sana po maging maganda ang investigasyon nitong flood control projects na anomalya, no? Kasi po yan ay malaki pong pera ang ginamit. Bilyon-bilyon ginastos para sa mga flood control projects. Yung iba nga ghost project ang nangyari. Sabi nga nila, multo, nawawala yung mga proyekto pero bayad. Yan po ang nangyayari dyan sa DPWH, under ng DPWH, kung meron mga konektado sa mga opisyal ng gobyerno, sana po sila ay managot. Kasi po ay hindi lang po ang nadamay dyan ang mga mamamayan. Marami pa po namatay na disgrasya dahil sa flood control na yung iba hindi ginawa, yung iba naman ginawa pero hindi substandard po yung pagkagawa. Ibig sabihin mahina ang paggagawa, ang paulang kumbaga. Makikita nyo naman po sa mga ibang news na talagang ang pangit po ng pagkagawa, tapos sila pa malakas na loob na magsinungaling, no? Yun po. Sana po maging gawin aksyon ito ng ating Senate Blue Ribbon Committee sa pati na po yung mga pagsira sa daan kahit matibay pa po, sinisira na ang daan para makagawa lang ng project. So yun lang po, sana
marami na pong pagbabago ang mangyayari sa ating bansa, no? Sa bayang Pilipinas. So, hanggang dyan na lang po ang ating video. So, yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood sa ating video. God bless.